Naranasan mo na bang mapunta sa lugar na hindi mo kabisado at maliligaw ka dito sa loob ng 7 araw? Kasama ng kaibigan ko, maaga kaming bumiyahe papuntang Bicol. At pagdating sa Bicol, halos gabi na kaming dumating. Pagdating pa lang, may problema na agad kami. Saan kami matutulog? Pero ang suggestion ko, dito na kami sa 7-Eleven, magpaumaga. Pero dahil malakas ang ulan, nakakaramdam kami ng kaba. Lalo't higit, hindi namin kabisado itong lugar na ito. Buti na lang may nag-message sa amin at inalok kami na sa kanila na lang kami magpahinga. Sobrang unexpected, day 1 pa lang nagsimula na ang challenge namin dito sa lugar ng Bicol. Kinabukasan, bumiyahe na agad kami para simulang libutin ang lugar ng Bicol. Meron akong isang taong gustong puntahan dito sa Bicol at yun ay walang iba kundi si Arieto Capasio. Malamang kilala nyo na siya. Dinalaw ko siya dahil halos 1 taon din na hindi kami nagkita. Sobrang namiss ko tong taong to. Kinabukasan, nilibot kami ni Arieto dito sa lugar nila. Uminom kami ng malamig at masarap na buko juice. Guys, inom kami buko. Boss, magkano dito sa bukayo ba to? Oo. Ako din, bukayo. First bite. Hey, first bite. Sarap. Kuha rin ako iso kaya. Halat na lang. Boss, puro ano to? Pagkatapos namin uminom ng buko juice, oras na para magtanghalian. Kapag nandito ka sa Bicol, hindi pwedeng hindi ka makakakain nito. Ang masarap nilang laing. Sobrang sarap talaga ng laing dito sa lugar ng Bicol. Pagkatapos namin kumain, lumabas ako at pinagmasdan ang kagandahan ng Bulkang Mayon. Sobrang ganda talaga, wala talagang katulad. At dahil sobrang init na rin ng panahon, pinasyal kami ni Arieto dito sa Amater para maligo at mag-relax. Kinabukasan, maaga kaming gumising para mag-asikaso. Kasi may pupuntahan kaming lugar at doon na ako magpapaumaga. Kaya nag-asikaso na kami. Pagkatapos mag-igib, maligo at kumain, nagpaalam na rin kami kay Arieto. So ayun guys, alis na ako. Boss, alis na ako boss. Paano yan? Mag-iingat ka. Sure ka na ba dyan? Oo. Ano bang maipapayo mo sa akin para maging ligtas? Siyempre, yung mga gamit mo, unahin mo. Eh, pagka nasa alanganing ang lugar, alam mo na, wala ka sa lugar nyo. Siyempre, di mo pa kabisado. Pagka medyo alanganin ang lugar, batsi ka na, tagas na matao. For sure, 1 taon na naman ang lilipas bago ulit kami magkita. Bumiyahe na kami papuntang Legazpi City at wala kaming alam sa kung ano ang madadatnan namin dun. Basta, ang goal namin, malibot namin ang Bicol, kung saan kami dalahin ng aming motor at ng aming mga paa. Huminto at kumain muna kami. Habang nakain, may mga tao pa na nakakilala sa atin. Nagpa-picture na rin sila. Sikat naman sa akin mo! Yan yung mga police vlogger na lang. Hindi naman. Soon to be. Thank you, thank you. Thank you, boss. Bayad ko muna. Medyo nawala ang kaba ko sa challenge na ito. Grabe talaga mga taga Bicol kung paano kami sinalubong at trinatong mga bisita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagdating sa Legazpi, nag-ikot-ikot muna ako. Dito ko plano magstay malapit sa SM para medyo madaming tao. Sinubukan ko na rin pumasok sa loob para makapagpa-aircon at malibang-libang naman. First time ko pumunta dito kaya lilibutin ko na rin. At habang nag-iikot sa SM Legazpi, may mga nakasalubong tayong mga subscribers at nagpa-picture na rin. Ano, boss? Ano pangalan mo, boss? Lance Piano. Hello. Hello po. Hello, boss. Hello po. Sige po, thank you po, thank you po. Sige po, salamat po. Lang. Uy, padaman! Wait lang. Pwede ka mailing. Sige po, hello po kayo sa vlog. Hi! Welcome to Bicol. Thank you po, thank you po.
Salamat po. Salamat po. Bawal mag-video dito sa mall, kaya naisipan ko ng lumabas. Naghanap ng matatambayan hanggang sa lumipas ang gabi. Bigla ko na-search na merong malapit pala na part dito, malapit sa SM Legazpi. Kaya naglakad na ako papunta dun. Gusto kong mamasyal dun at makita gaano nga ba kaganda ang lugar ng Legazpi City. Ano-ano ang mangyayari sa akin sa nalalabi kong araw dito sa lugar ng Bicol? Saan-saan ako makakapunta? Sino-sino ang makikilala ko? At ang pinakatanong, makakauwi ba ako sa amin ng ligtas?